Nagsisimula ang kwento kay Xiao Nayan na kinidnap ni Gongko, isang mayaman at makapangyarihang negosyante. Hinihiling niya sa babae na malaman kung nasaan ang bata na di umano'y nagkaroon sila, 3 taon na ang nakakaraan. Nalilito ang babae na iginiit na hindi pa niya nakilala si Gongko. Ang sekretarya ni Gongko na si Feng De ay gumagamit ng lie detector para tanungin ang babae kung nasaan siya noong bisperas ng bagong taon, 3 taon na ang nakakaraan. Ipinaliwanag ni Xiao Nayan na nagtatrabaho siya bilang isang waitress sa isang party noong gabing iyon. Pagkatapos ay ibinunyag ng secretary na ang kanyang amo ay nilagyan ng droga at sinalakay sa kaganapang iyon at sinisisi nila si Xiao Nayan para dito. Pagkatapos makumpirma na siya ay nagsasabi ng totoo. Ngunit kumbinsido pa rin si Gongko na nagsisinungaling siya at nagutos na magpatuloy sa pagtatanong. Ilang araw at bihag pa rin si Xiao Nayan. Pinipilit niyang alalahanin ang nangyari sa party. Ngunit kalaunan ay naalala niya na kasama niya ang isang katrabaho na nagngangalang Tang Yi na mapapatunayan niyang inosente siya. Gayunpaman binabalaan siya ng secretary na hindi magiging madali ang pagkumbinsi kay Gongko. Dahil mayroon siyang mga personality disorder at nahuhumaling kapag naisip niyang may nagkasala. Noong gabing iyon ay hinarap ni Gongko si Xiao Nayan na iginiit na siya ang babaeng nakasama niya 3 taon na ang nakakaraan. Mahinahong sinabi ng babae na siya ay nagkakamali na ikinagalit ni Gongko. Inutusan niya ang secretary na iwan siya sa kagubatan kinabukasan para mamatay sa gutom. Si Xiao Nayan ay nakiusap sa secretary na hayaan siyang tumawag sa kanyang pamilya ng huling tawag. Ngunit sa halip ay tinawagan niya si Chen Chu ang lalaking mahal niya. Nadudurog ang puso niya nang hindi nagpakita ng pag-aalala ang lalaki para sa kanya. Kinabukasan sa kanyang pagkagising ay pinilit ni Xiao Nayan na mapatunayan niyang hindi siya ang babae na hinahanap niya. Pinayagan siya ni Gongko na umalis upang hanapin si Tang Yi. Sa kanyang paghahanap nakita niya si Chen Chu na nagpahayag na malapit na siyang magpakasal. Dahilan upang aksidenteng nabasag niya ang isang mahalagang florera na nagkakahalaga ng 20,000 na hindi niya kayang bayaran. Tumawag siya sa secretary para humingi ng tulong, sa lalong madaling panahon ay dumating siya kasama si Gongko. Pagkatapos si Xiao Nayan ay napilitang pumirma ng isang kontrata na nagbubuklod sa kanya kay Gongko hanggang sa mapatunayan niya ang kanyang kawalang kasalanan. Kung hindi man ay may utang siyang 10 milyon. Nang nag-aatubili na pumirma si Xiao Nayan, hindi niya alam na nangangahulugan din na kailangan niyang manirahan kasama si Gongko. Sa araw ng kasal ni Chen Chu nadurog ang puso ni Xiao Nayan, lalo na nang malaman niyang ang nobya nito ay ang kanyang kapatid na si Shidi, na nagbubunyag din na siya ay buntis. Sa panahon ng seremonya ay hindi inaasahang dumating si Gongko upang kunin si Xiao Nayan dahilan upang siya ay magtago. Mamaya pumunta si Xiao Nayan sa dalampasigan at doon nakita si Gongko. Ibinahagi niya ang kanyang damdamin ng kalungkutan. Sa hindi inaasahan si Chen Chan ay nawala at si Xiao Nayan ay nagmamadaling hinanap siya. Sa kalaunan ay nahanap siya sa kagubatan, nang ang iba ay dumating sa pag-aakalang siya ang may kasalanan ay sinaktan siya. Sa ilang sandali matapos siyang mahanap ni Gongko at ipinaliwanag ng babae na si Chen Chu ay dating bulag at siya ang nag-aalaga sa kanya hanggang sa magustuhan niya ito. Ngunit matapos maoperahan si Chen Chu at mabawi ang kanyang paningin ay nawalan siya ng alaala at bumaling kay Shidi. Nang sinubukan siyang tulungan ni Xiao Nayan na maalala ang lahat, ang kanyang mga magulang na inakusahan siya ng pagtatangkang nakawin ang kasintahan ng kanyang kapatid at pinalayas siya sa bahay. Kinuha ni Gongko si Xiao Nayan para bumalik sa bahay, ngunit nagalit siya nang patuloy niyang itinatanggi ang pagkakaroon ng kanyang anak. Iniwan siya nito sa tabing kalsada, kung saan kalaunan ay iniligtas siya ng kanyang mga kaibigan. Sa sandaling iyon ay nagpakita si Gongko at marahas na inatake ang isa sa kanyang mga kaibigan at na-hospital. Binalaan niya si Xiao Nayan na manatili malayo sa ibang mga lalaki. Nandoon din si Chen Chu at pinakiusapan siya ni Xiao Nayan na makita si Tang Yi. Nagkita sila sa isang amusement park, isang lugar na minsan nilang ipinangako na bibisitahin ng magkasama. Nang maglaon dinadala ni Gongko si Xiao Nayan sa isang party bilang kanyang kapareha. Nakita niya doon si Tang Yi at nakiusap sa kanya na sabihin kung ano ang nangyari sa party na iyon 3 taon na ang nakakaraan. Sa kanyang sorpresa sinabi ni Tang Yi na hindi niya nakita si Xiao Nayan doon. Si Gongko pagkatapos ay dinala si Xiao Nayan sa isang pribadong silid na nagsasabi sa kanya na ipapaalala niya sa kanya ang kanyang ginawa sa kanya. Patuloy na iginigiit ni Xiao Nayan na siya ay inosente at nagsusumamo para sa kanyang kalayaan.
Sa halip na pakawalan siya, umamin si Gangko na hindi siya nito pakakawalan dahil mahal niya siya. Kinabukasan nakipagkita si Xiao Nayan sa kanyang ina na humiling na pumirma siya sa isang pagputol ng dokumento. Lahat ay may kaugnayan sa pamilya upang ayusin ang mga bagay-bagay sa kanyang kapatid. Na may mabigat na puso si Xiao Nayan ay pumirma na pakiramdam na pinagtaksilan siya. Para pasayahin siya, dinala siya ni Gangko sa isang beach at siya ay natutuwa. Pagkatapos ay gumawa sila ng ilang graffiti at nagsimula silang magpinta. Sa sumunod na araw si Gangko ay nagbibigay kay Xiao Nayan ng brilyante na singsing. Nang tanggihan niya ito, galit niyang itinapon ang singsing at umalis. Nang puntahan siya ni Xiao Nayan, nakita niya si Tang Yi sa di kalayuan at nagpasyang sundan siya. Sinundan niya si Tang Yi sa isang restaurant kung saan narinig niya ang pag-uusap ni Tang Yi at Shidi tungkol sa mga pangyayari 3 taon na ang nakakaraan. Bago niya marinig ang higit pa, dumating ang secretary at iniuwi siya sa bahay. Determinadong ihak ang telepono ni Shidi. Iminumungkahi ni Xiao Nayan ang ideya kay Gangko na nag-iisip na nais niyang maghayganti at sumang-ayon na tulungan siya. Binigyan siya ng device para kumonekta sa telepono ni Shidi na nagpapahintulot kay Xiao Nayan para tiktikan siya. Matagumpay niyang nahak ang telepono. At nalaman na plano ni Shidi na makipagkita ulit kay Tang Yi sa isang hotel. Nagpasya si Xiao Nayan na sundan sila at nakita niya si Chen Chu na gusto ding malaman ang katotohanan ng magkasama. Nabalitaan nila na 3 years ago nagbayad si Shidi kay Tang Yi para i-set up si Xiao Nayan para makasama niyang matulog ang isang milyonaryo sa party. Mamaya nakikinig si Xiao Nayan sa mga recording mula sa nahak na telepono. At narinig si Chen Chu na kinumprante si Shidi na ibinunyag na nabawi niya ang kanyang memorya at alam niyang hindi siya buntis. Si Xiao Nayan ay tumawag kay Chen Chu na makipagkita at kumpirmahin kung naaalala niya ang pangako nito sa kanya. Nang magkita sila, sinabi ni Chen Chu sa kanya na ang kanyang pangako ang magkapamilya sila. Siniguro sa kanya na hindi na sila guguluhin ni Gangko dahil natuklasan niya na ang babaeng kasama niya ay 3 taon noong nakaraan ay talagang si Tang Yi. Determinado na alamin ang katotohanan, hinarap nila si Tang Yi na umamin na siya ay uminom ng kalahati ng mga tablitas na ibinigay sa kanya ni Shidi. Na umaasang makasama ang isang milyonaryo upang mapabuti ang kanyang buhay. Gayunpaman siya ay natatakot na sabihin kay Gangko tungkol sa kanyang anak, natatakot na baka saktan ang bata. Naniniwala si Chen Chu na ang pagsisiwalat ng katotohanan ay maaaring makatulong sa paggamot sa sakit ng bata. Si Xiao Nayan ay nag-aalangan na sabihin kay Gangko ang totoo, ngunit nang tinanong siya ay wala siyang pagpipilian kundi ang aminin ang lahat. Si Gangko ay tumangging maniwala sa kanya at iginiit na dalhin ang bata para sa isang pagsusuri sa DNA. Si Tang Yi ay nagpanik, dahil kahit nakatulog siya kasama si Gangko, ang bata ay hindi kanya. Nagsinungaling siya dahil ipinangako si Chen Chu na tutulungan siyang gamutin ang sakit ng bata. Hinarap ni Xiao Nayan si Tang Yi na nagtatanong kung bakit siya nagsinungaling. Ipinaliwanag niya na umaasa siya na ito ay makakapagdistansya kina Xiao Nayan at Chen Chu. Sa sandaling iyon ay dumating si Gangko at nang matuklasan ang mga lihim, sinimulan ni Gangko na saktan si Chen Chu. Pagkatapos si Xiao Nayan ay ipinatawag ng kanyang ina na nagbigay sa kanya ng mga tablitas na nagpatulog sa kanya. Nang nagising ay nakita niya si Gangko at dahil sa ilalim ng impluwensya ng mga aphrodisiac pills sinubukan niyang halikan siya. Kinaumagahan nalaman niyang naaresto ang kanyang ina at kapatid dahil sa mga tablitas. Nang binisita niya si Chen Chu, sinabi niya sa kanya na kailangan niya ng ilang oras na mag-isa at planong maglakbay at nangakong babalik. Pagkatapos makalaya ang kanyang ina at kapatid na babae, si Shidi ay nagbigay ng pampublikong panayam. Kung saan nakiusap siya kay Xiao Nayan na ibalik ang kanyang asawa at isiniwalat na humiling ito ng diborsyo. Na nagdulot ito ng tsismis ng publiko sa mga taong nag-aakusa kay Xiao Nayan ng pagnanakaw sa asawa ng kanyang kapatid. Na nalulula sa malupit na reaksyon si Xiao Nayan ay nagkaroon ng panic attack. Nang nakaramdam siya ng tuluyang pagkawala, si Gangko ay dumating ng hindi inaasahan at iniuwi siya sa bahay. Dahil sa trauma, si Xiao Nayan ay tumigil siya sa pagsasalita. Pinayuhan ng psychiatrist si Gangko na dapat ay malapit siya sa taong mahal niya para tulungan siyang makabawi. Si Gangko ay nanatili sa kanyang tabi. Ngunit hindi bumuti ang kalagayan niya, dinala niya si Chen Chu pag-aakalang maaaring siya ang kailangan niya. Gayunpaman ang puso ni Xiao Nayan ay nananatili kay Gangko. Sa pamamagitan ng isang hypnosis session sa huli ay nakuha niya muli ang kanyang pananalita. Ngunit nagpa siya na itago ito kay Gangko. Sa pagpaplano para sorpresahin siya mamaya.
Tiniyak ni Xiao Naiyan kay Gangko na nawala na ang nararamdaman niya para kay Chen Chu at si Gangko na ang gusto niyang makasama. Sa ibang pagkakataong ito ay ipinagtapat niya sa kanya ang tungkol sa malagim na pagkamatay ng kanyang kapatid sa isang aksidente sa daan upang makita ang meteor shower. Dahil dito hindi niya kailanman pinatawad ang kanyang sarili sa hindi pagtupad sa kanilang pangako na panoorin ito ng magkasama. Habang nananatili sa isang hotel na balitaan ni Xiao Naiyan ang tungkol sa isang pagnanakaw na nagresulta sa ilang nawawalang pasahero kabilang si Chen Chu. Sa parehong oras dumating ang ina ni Gangko matapos marinig ang tungkol sa relasyon ng kanyang anak. Ang ina ay nagbigay ng listahan ng mga babae na sa tingin niya ay angkop para sa kanyang anak. At malinaw na hindi bagay si Xiao Naiyan sa kanyang anak. Gayunpaman ay tumayo si Xiao Naiyan matibay na naniniwalang siya lamang ang makapagbibigay ng tunay na kaligayahan kay Gangko. Sa pamamagitan ng panghihimasok ng ina, napilitan si Xiao Naiyan na kumuha ng mga aralin mula sa maraming mga tutor. Habang nagpapahinga si Xiao Naiyan may biglang lumapit sa kanya na lalaki at dinala siya. Habang si Gangko naman ay hindi mapalagay at nagmamadaling hanapin siya kasama ng kanyang mga tauhan. Ngunit ang nahanap na lang nila ay ang telepono ni Xiao Naiyan. Napag-alaman na si Shidi ang kumidnap sa kanya na sinisisi siya sa pagkasira ng kanyang pamilya at kasal at ipinasa siya sa isang grupo ng mga lalaki. Nagising si Xiao Naiyan na kasama si Gangko sa kanyang tabi at tiniyak nito na nangakong maghihiganti sa lahat ng nanakit sa kanya kabilang ang kanyang ina na nagplano ng pag-atake. Hinarap ni Xiao Naiyan ang ina at sinabi sa kanya na hindi siya sinaktan ng mga lalaki. Ngunit pinalayas siya ng ina ni Gangko at sinabing walang sino man kahit ang kanyang anak ang maniniwala sa kanya. Makalipas ang 3 linggo ay nagpa-pregnancy test si Xiao Naiyan na naging positibo. Nang sinabi niya ito kay Gangko, nalungkot siya sa hindi inaasahang reaksyon nito, mabilis siyang dinala ni Gangko sa doktor para kumpirmahin ang pagbubuntis at nalaman niyang 3 linggo na. Nagagalit siya dahil hinala niya na ang sanggol ay maaaring resulta ng pagkidnap sa kanya. Hindi makapaniwala at nang mag-alok siya ng inumin ay napagtanto niyang sinusubukan niyang bigyan siya ng isang bagay upang tapusin ang pagbubuntis nito. Kaya tumanggi siyang inumin ito. Mula sa puntong iyon ay nagsimulang umuwi si Gangko na lasing. Sa isa sa mga oras na ito ay natisod siya sa mga bisig ni Xiao Naiyan na nagpapahayag ng kanyang nararamdaman at nakipagkasando. Si Xiao Naiyan ay nagmumungkahi na magpagamot siya para sa kanyang karamdaman. Ngunit nagulat siya nang makita ang doktor ay si Mona, isa sa mga babaeng pinili ng ina ni Gangko. Iminumungkahi ni Mona na manatiling malapit sa kanila upang masubaybayan ang pag-uugali ni Gangko at dahil determinado si Xiao Naiyan na makita siyang gumaling ay nag-aatubili siyang pumayag. Isang araw habang si Xiao Naiyan ay pumipirma ng autograph sa paglulunsad ng kanyang bagong comics. Ang kanyang mga bodyguard ay naaksidente na nagdulot sa kanya ng labis na stress. Siya ay nahimatay sa kabutihang palad ang kanyang buhay ay hindi nanganganib. Sa kanyang oras sa ospital, binisita siya ng kanyang kaibigan at ikinwento sa kanya ang tungkol sa isang babae na pumasok sa relasyon ng dalawa sa pamamagitan ng pagpapanggap bilang kaibigan nila. Kaya nag-aalala si Xiao Naiyan na maaaring mangyari din sa kanya ito. Ang takot na ito ang nagtutulak sa kanya na umalis ng hospital upang makipagkita kay Gangko. Ngunit nakita niya itong sumasayaw kasama si Mona. Sa galit na hinarap niya at sinaktan ang lalaki at napagtanto lamang na hindi ito si Gangko. Si Gangko pala ay nagpaplano ng sorpresa para sa kanya at nang malaman nito ay sinamantala niya ang pagkakataong mag-propose ng kasal. Masayang tinanggap ni Xiao Naiyan, kalaunan ay tinawag niya si Mona na inaakusahan siya na siya ang pinakamapanlinlang na tao na nakilala niya. Sa mga sumunod na araw ay napansin ni Xiao Naiyan ang pagbabago sa ugali ni Gangko at humihingi ng mga sagot mula kay Mona. Sinabi lang ni Mona na napagtanto ni Gangko na hindi na niya mahal si Xiao Naiyan. Dahan-daang lumalayo si Gangko kay Xiao Naiyan, kalaunan ay humiling sa kanya na pumirma sa isang dokumento upang tapusin ang kanilang relasyon. Sa una ay tumanggi si Xiao Naiyan ngunit sa wakas ay pumayag siya pagkatapos makita siyang naliligo kasama si Mona. Si Xiao Naiyan ay bumalik sa kanyang dating buhay. Isang araw ay nakaranas siya ng matinding sakit at nawalan siya ng malay. Pagkagising niya sa hospital naalala niyang may nagdala sa kanya doon, ngunit hindi niya alam kung sino ito. Ito pala ay si Gangko na labis na nagsisisi sa kanilang hiwalayan. Nalaman niya na si Xiao Naiyan ay kinidnap at ang may pagkanan nito ay ang ina ni Gangko. Nagbabalak na itago si Xiao Naiyan hanggang sa maipanganak niya ang kanyang apo. Pagkalipas ng ilang buwan, binisita ng doktor si Xiao Naiyan at sinabi sa kanya na plano niyang pagsamasamahin siya sa kanyang biolohikal na pamilya.
Kahit na ibinunyag niya na mayroon siyang kambal na kapatid, dahilan kung bakit siya naghinala. Ngunit sinabi ni Xiao Nayan na siya ay aalis pagkatapos siya ay manganak. Isang gabi si Xiao Nayan ay nabalitaan na engaged na si Gongko kay Mona at labis niyang ikinalungkot ang balita. Samantala ay nalaman ni Gongko kung nasaan si Xiao Nayan ngunit pagdating niya ay wala na siya. Makalipas ang isang taon, habang namimili siya ay nakita ni Gongko at sinabihan siya na siya ay napupuot sa kanya. Sa kabila nitong si Gongko ay determinado na hindi sumuko. Isang gabi nang sumakay siya sa kanyang sasakyan na nagbabalak na kausapin siya. Ngunit si Xiao Nayan ay nagmaneho na humahantong sa isang aksidente kung saan si Gongko ang pinakamalubhang nasugatan. Habang si Gongko ay malapit nang gumaling at ipinagtapat niya kay Xiao Nayan, hinanap niya siya ng matagal na panahon. Sinabi niya na pumayag siya na ma-engage kay Mona upang malaman niya ang kinaroroonan nito. Ngunit nang siya ay dumating nakaalis na si Xiao Nayan. Sa kabila ng revelation na ito, tumanggi si Xiao Nayan na makipagkasundo sa kanya na nag-udyok kay Gongko na kidnapin siya. Sa desperadong pagtatangka na hilingin sa kanya na pakasalan siya. Ang eksena ay natapos sa kanilang kasal habang si Mona ay umalis na nanunumpa na maghihiganti. Makalipas ang 2 taon sa kaarawan ni Gongko, ang ina nito ay dumating ng hindi inaasahan kasama si Mona. Labis ito na ikinagalit ni Gongko, binalaan niya si Mona na panatilihin ang kanyang distansya. Pagkatapos ay nagdala si Chen Chu ng nakakabagabag na balita na ang ama ni Xiao Nayan ay naaresto sa ilalim ng mahiwagang mga pangyayari. Bagaman ang ina ni Xiao Nayan sa simula ay sumang-ayon na hayaan si Gongko na pangasiwaan ang sitwasyon. Inilantad din sa balita ang disorder ni Gongko na naging dahilan upang siya ay galit na galit habang pinapanood ang kanyang kumpanya na nagsisimulang bumagsak at galit na umalis siya ng bahay. Lumala pa ang mga bagay nang nalaman ni Xiao Nayan na namatay ang kanyang ama at ipinahayag din na hindi na kaya ng kanyang ina ang pangyayari at kalungkutan ay binawian siya ng buhay. Nabigla si Xiao Nayan at nahimatay, at nang magising ay kinuha niya ang baril na binigay sa kanya ni Gongko at binyantaan si Chen Chu. Sa wakas ay umamin si Chen Chu na pinaplano niya ang lahat sa hangaring makontrol ang kanyang pamilya at panatilihin siyang malapit sa kanya. Bago pa man makalabit ang gatilyo, hinampas siya ni Chen Chu at nawalan ng malay. Sa mga sumunod na araw na nahulog si Xiao Nayan sa isang malalim na depresyon na nagiging higit na nawawalan ng pag-asa. Lalo na nang marinig ang tungkol sa pagkamatay ni Gongko. Isang araw ang mga lalaking tapat kay Gongko ay sinalakay ang bahay. Habang sinusubukan ni Chen Chu na tumakas kasama si Xiao Nayan, tumanggi siyang sinabing mas gugustuhin niyang wakasan ang kanyang buhay kaysa tumakas kasama ang isang mamamatay tao. Sinabi niya na hindi papatay si Gongko at siya ang may pagkana ng lahat. Dumating ang secretary upang iligtas si Xiao Nayan. Pagkalipas ng maraming taon, naglakbay si Xiao Nayan sa ibang bansa para bisitahin ang kanyang anak kasama ang ina ni Gongko. Ibinalik niya ang kanyang anak sa China at laking gulat niya nang makitang buhay si Gongko. Kahit na tila iba ito, hinarap niya ito na nagtatanong kung bakit hindi niya ito nagawang hinanap siya. Ipinaliwanag niya na may mga problema siya sa kanyang kumpanya at ngayon ay ganap na nakabawi na. Makalipas ang araw, bigla na lang dinukot ang kanilang anak at para mailigtas siya kailangan nilang tapusin ang sunod-sunod na mga gawain. Napilitan pa silang manatili sa isang bahay hanggang sa matanggap nila ang lokasyon ng kanilang anak. Si Xiao Nayan ay naghinala sa isang misteryosong lalaki na regular na bumibili ng kanyang mga painting. Ngunit hindi niya kilala kung sino ito, dahil hindi pa niya nakikita ang mukha nito. Habang naghihintay ng balita tungkol sa kanilang anak, si Xiao Nayan at Gongko ay nagkaayos. Sa madaling araw ay masaya nilang natagpuan ang kanilang anak na ligtas at maayos. Ang misteryosong lalaki ang nag-orkestra ng lahat para muling magsama ang mag-asawa at pinapanood sila. Ang lalaking ito ay ang kapatid ni Gongko. Dito nagtatapos ang kwento. Salamat sa panonood, kaibigan.